So, hi guys! Welcome ulit sa aking YouTube channel and today's video guys, time's up muna tayo sa ating unit review. Papaliwanag ko lang po sa inyo yung mga tips para ma-approve kayo dito sa auto loan or kung paano nga ba nag-work itong auto loan natin. So, this video is para sa ating mga new customer or yung mga first time magka-car loan. This video is for you. So, tapusin mo ang buong video para at least magkaroon ka ng idea. At the same time, malaman mo kung ano yung best thing para at least mabilis ka ma-approve ng bangko. Dahil usually ng mga bangko guys, 1 to 2 days lang honestly na-approve talaga ng bangko. Lalo na kung tama naman or pasok naman sa criteria ng ating mga bangko. So tara guys, samahan nyo ako dahil ipapakita ko sa inyo at i-discuss ko sa inyo kung paano makakuha ng auto loan sa madaling paraan. At kung ano-ano nga ba yung mga tips para mas mapabilis ito. So number 1, kung ikaw ay isang employed at gusto mong mag-apply ng car loan, ang requirements mo lang ay latest COE or Certificate of Employment, 2 valid IDs, and proof of billing. So, yun lang yung kailangan mong isend sa akin. And of course, magsasend ako sa inyo ng application form para i-fill upan nyo. So, i-resend nyo na lang po sa akin yon once okay na yung mga details ng inyong application. So, ako na bahala lahat mag-apply kay bank, magpa-approve sa inyo. Ang kailangan ko lang is kumpletong requirements at malinaw na requirements. So, number 2 ng ating source of income, of course, yung mga business owner. So, yung mga business owner natin, kailangan lang po natin dyan, business permit, mayor's permit, or DTI. So, kung alin po dun yung available sa inyo, pwede po. And of course, hindi mawawala yung ating 2 valid IDs and proof of billing. And of course, since business, meron din dapat tayong 3 months bank statement latest. Paano po yun ma'am kung wala po akong bangko or wala po akong bank statement? ITR po, yan. Meron sa mga business po, of course, kapag kumukuha po tayo ng DTI, meron po tayong ITR, yung 1701 po. Yun po yung isasend nyo sa akin. So, last but not the least, ang ating source of income na OFW. So, Madi, paano nga ba kapag nandito pa ako sa abroad at gusto ko nang mag-apply sa inyo para pag uwi ko, pwede ko nang kunin yung unit? Yes, pwede po tayong mag-apply or mag-process kahit abroad pa po kayo or on board kayo, mostly sa mga seaman. So, ang requirements nyo lang naman po, COE or latest contract, of course, 2 valid IDs, proof of billing, and yung inyong proof of remittance. Kung kanino po ba kayo nagre-remittance. Kung uuwi po kayo, again, pwedeng-pwede nyo naman pong ipangalan natin agad sa inyo para at least pagdating nyo po dito sa Manila o sa Pilipinas, pipirma na lang po kayo ng mga dokumento. At the same time, same din po na pagpirma ng dokumento, kukunin nyo na yung unit ninyo. So, kung sakali naman, Madi, gusto ko na kasing kumuha ng unit kahit hindi pa po ako uuwi. Paano kaya yun? So, kung ikaw ay kasal at gusto mo nang kumuha ng unit, makukuha ni Mrs. yung unit. Or kung sino man po yung nagre-remittance, yung pinadadala ninyo ng remittance. Pwedeng-pwede po natin siyang i-process sa pangalan nga po ng inyong Mrs. O kung kanino po kayo nagre-remittance. Of course, kasi siya po yung magsasign ng docs. At the same time, siya rin po yung kukuha ng unit. So, wala na po kayong iisipin basta meron naman po akong ibibigay din sa inyo na isang form or affidavit of marital consent para at least mapaliwanag or mabigay din po sa inyo kahit na kayo ay abroad. So, makukuha nyo yung unit para at least nga naman pagka-uwi ninyo, available na yung ORCR and yung plaka. Talagang ready to use na. At the same time, once po na makuha din po ni Mrs. the same time yung unit, papalagay na natin yung mga freebies din nun. So, last but not the least, ang ating source of income para makapag-avail kayo ng auto loan is yung OFW. So, mostly of our clients is OFW na gustong mag-avail ng auto loan kahit abroad pa sila. Or kadalasan, mga seaman din na gusto na nila mag-avail para at least pagbaba nila ng kanilang end of contract na, gusto na nilang kunin yung unit nila. So,
Ang requirements lang naman dyan guys is yung latest contract or COE, two valid IDs of course, and ang proof of billing. And meron pang isang requirements na para sa kanila, which is yung proof of remittance. And of course, kung kanino kayo nagre-remittance. So, madalas guys, madali or mostly complicated na part, lalo na sa mga OFW, lalo na kapag yung OFW is nagpapadala lang sila sa sarili nilang account dito sa Pilipinas. So, kailangan yung mga clients natin na yon na nagpapadala sila through self-alati or self remittance, kailangan po talaga nila umuwi. Kailangan po kasi nilang may magsasign ng docs dito sa Pilipinas. Of course, wala naman po tayong processing na pwede nyong i-release yung unit habang wala kayo dito kung wala naman po magsasign ng mga dokumento. Second, so nagiging mabilis lang naman po yung pag-process natin when it comes na OFW kayo kapag kasal na kayo ng pinadadala ninyo ng remittance. Dahil mostly sa mga clients natin na OFW, nagsa-self-remittance sila or sa sarili nilang account sila nagpapadala ng remittance. So, pag mga ganun cases po, kailangan ninyo umuwi muna. Kasi, kailangan yung magsi-signature dito sa may dokumento ng ating auto loan. So, kung sakaling man po, at the same time, mas safe din po dahil sa inyo din nakapangalan yung mismong sasakyan. Then, mostly sa mga question natin, ma'am, paano po yun? Single ako at pinadadalan ko lang yung kapatid ko ng remittance. Pwede naman yun. May mga additional documents lang po tayo na i-expect na ibibigay ng bangko. Dahil, di po katulad ng pagkasal na, marital consent lang po yung usually na pinipirmahan ng ating kliyente. So, suggest ko lang po dun sa mga FW natin na pauwi naman, pwede naman na tayo mag-advance application. So, kung sakali po 1 to 2 weeks na pauwi na kayo dito sa Pilipinas and gusto nyo pong ipangalan sa inyo yung unit, pwede naman po. Pwede nyo nang isend sa akin through email, through my messenger, yung application details at yung mga requirements. Para at least less hassle na po. Dito pa lang sa part ko, nagagawa ko na yung mga dapat gawin na mga kailangan ng bangko. Para at least yung bakasyon nyo dito sa Pilipinas is talagang masulit ninyo. Dahil mostly, lalo na yung mga OFW natin or yung mga seaman natin, ilang buwan lang sila pwede. So, kung sakali po yung mga OFW or yung mga seaman na gusto na mag-avail ng unit, pwedeng-pwede na kayong magpa-process through online. Para at least, kung sakali po na pag-uwi ninyo, mag-aayos po ulit kayo ng dokumento para makasampa ulit, magamit nyo na yung unit ninyo. Hindi nyo naiisipin pa na magdadagdag pa kayo ng time or mag-aalat pa kayo ng time para pumunta ng dealer ng ilang beses. So, dun pa lang sa naka-abroad kayo, pwede ko na kayong i-process. Send mo lang sa akin yung mga requirements through my email or my messenger. Nandyan naman po sa aking screen yung details ko. So, number 2 tips para ma-approve kayo at mabilis kayo ma-approve in just few days. So, kailangan i-maintain nyo yung credit history ninyo. So, meron tayong mga niloloanan na hindi natin alam na makaka-affect pala sa bangko natin. So, kung mag-car loan kayo or mag-a-apply kayo in the future ng mga loans sa mga bangko, you should maintain your good credit history. Kasi usually iniisip naman natin or iniisip naman ng iba na hindi naman to regarding sa bangko or hindi naman sila accredited ng bangko. Doon po tayo nagkakamali dahil lahat po ng mga niloloanan natin regarding dyan sa mga Fuse, Tala, GCash, yan, nakikita po yan ng bangko. So, hindi nyo lang po yan na dahil sa maliit na bagay or sa maliit na amount ng panghihiram natin ng pera, nakikita po yan ng bangko. So, if I were you, kung ganun kaliit lang naman po yung amount na dapat nyong isettle po natin. Kahit po 500 pesos lang po yan or yung interest lang ng bangko, you should settle your own credit history kasi sayang po. So, kung in the future naman po, magkakaroon po kayo ng plan or talagang planning po kayo
before that na dumating yung araw na mag-a-avail kayo, i-settle nyo na po dahil pangalan nyo po yung nakasalalay doon sa kinuhanan po natin ng loan. May mga question, paano yun ma'am? Meron akong nakuhang unit before na unit tapos sinurrender namin. Makaka-apekto po ba yun? Since sabi naman ni ganto, kahit naman po isurrender namin, okay lang. Yes ma'am. Makaka-affect po yan sa history ng ating profile background when it comes sa bangko dahil titignan po yan ng bangko kung allowed pa ba tayong makapag-avail ng another unit. But don't worry, meron naman pong na-approve pa rin. But expect po unexpected dahil matatagalan po talaga. Dahil i-check pa po yan ng bangko at the same time, meron pa po silang mga regular process na gagawin. So, kung sakali man po ganun yung naging history ninyo, expect nyo na po na matagal yung processing ng pag-approve sa inyo ng bangko. So, additional tips para maka-approve tayo agad, iwas po tayo sa maraming pagbibigay ng application. So, usually thinking ng ating mga client is the more na mag-apply tayo sa iba't ibang dealer, the more na posible tayong ma-approve. Kung sino man po nagpauso nun, nagkakamali po kayo. So, mostly of my clients, ganun po yung thinking nila. So, nagugulat na lang ako pagka nagbibigay ako ng application form, ibang form po yung nabibigay sa akin. So, thinking po agad ng mga ahente, nag-apply na kayo sa ibang branch. So, dun pa lang po, number 1 po yun, expose po yung application ninyo. So, posible pong ma-reject kayo or ma-decline po kayo dahil sa dami ng pinag-a-applyan nyo. Dahil dun pa lang thinking ng bangko, undecided kayo kung saan po talaga kayo mag-a-apply. So, if I were you, you're applying and kung ano naman, okay naman sa inyo dun yung agent and yung binigay sa inyo ng agent, as is na po kayo. The more na pinararami nyo po yung pag-a-apply nyo sa iba't ibang dealer, hindi nyo po alam sa maganda naman yung account ninyo, maganda naman po yung profile ninyo, yun pa yung naging cause of decline or rejection ng ating application. So, sayang. So, kung sakali naman po na it will take na 2 to 3 weeks na wala pa po yung status sa inyo ng agent niyo or ng bangko, that's the time po na mag-decide kayo na mag-apply for another dealer. And i-cancel nyo po yung application nyo sa unang pinag-applyan ninyo. So, additional tips tayo ulit para sa pagpapa-approve ng ating auto loan. So, pwede naman po kayo mag-provide ng additional co-maker or additional co-borrower para at least ma-meet nyo po yung criteria ng bangko ninyo. So, for example, single ako, then meron lang ako at least 40 to 50,000 monthly and ang gusto kong kunin is yung expander. So, ang monthly na expander is nasa 26,000. It should be times 3 of your monthly income para ma-approve ako dun sa unit na yon. So, kulang ako ng at least 20 to 30,000 para mapa-approve ko yung sarili ko dun sa unit na yon. Pwede naman tayong kumuha ng co-borrower, yung partner natin. Kung may work naman siya at ang kanyang income is nasa 20 to 30,000, pwede ko siyang gawing co-borrower. Or for example, 30,000 lang yung monthly ko and 20,000 lang yung monthly ng co-borrower. Again, pwede pa po tayong mag-additional pa. So, 3 na kayo sa application. Yun nga lang, ang pwedeng mo lang pong additional just in case na ikaw yung principal, co-maker si common law, sa spouse, then kung sakali, kapatid mo or kapatid ni spouse. Doon lang tayo iikot sa application ninyo. First degree lang po yung pwede natin isama sa application. So last but not the least ng ating tips para mapa-approve kayo at mas mapadali yung approval ninyo, be honest with your agent. So kung sakali po na mag-a-apply kayo at hindi nyo po ino-open lahat yung lahat ng mga loans nyo before or yung may mga unsettled credit card po kayo, sabihin nyo na po kay agent. Dahil number 1 pong tutulang sa inyo is yung agent ninyo.
Yes, guys, hindi nyo man po sabihin sa amin na may unsettled credit card kayo, nakikita at nakikita po namin yan kahit po maliit na amount yan. So, hindi lang din po namin yan babanggitin sa inyo kung saan dahil mismong bangko po yan, nakikita po yan ng bangko dahil system generated na po tayo. So, anything amount of loan, nakikita po yan ng bangko. So, if I were you, banggitin nyo na po agad kay agent, simulang pag-a-apply pa lang po, para at least matulungan po kayo ng inyong ahente. Kahit ilang taon pa yan guys, 10 years ago, 11 years ago, banggitin nyo pa rin po. Para at least alam po ng ahente paano nyo po i-discuss yun kay bangko. So, yun lang guys. This is Maddie Vergara, your sales executive here at Mitsubishi Abad Santos, Manila. Kung ikaw ay nagbabalak at gustong mag-apply ng car loan or Mitsubishi brand units, nandyan yung aking contact number. You can contact me through my social media accounts, Messenger, Viber, or WhatsApp. Pwedeng-pwede nyo rin po akong puntahan dito sa aming branch, which is dito sa Mitsubishi Abad Santos, Manila. So, thank you guys for watching. Kung nakarating ka dito sa video na to, huwag mong kalimutang mag-like, share, and subscribe para at least updated ka sa aking mga videos. So, see you guys here!